Kababalita! Same pero iba! Kaya patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pagdawag mo sabihing radyo! Sabihin mo! Ganon maghatak ng enerhiya, hindi ba? Bakit? Sabi ko enerhiya lang yung hatakin. Hindi yung damit mo para maging off-shoulder. Hindi kasi itong off-shoulder talaga ito. Talaga ba? Akala ko blouse na lumayon. Ano yun? Pakita mo dali. Ayoko. Hindi pwede. Maka-KBB. Bakit kinukurot-kurot mo ako sa gilid? Grabe ka. This is your moment na pagkurot-kurot, diba? Hindi kasi si Sheena kachat ko nga sa ating group chat. Diba? Oo nga eh. Na diba? hubad daw siya. Oo, nakakaloka. Wala daw siyang suot. Anong sabi niya, Mare? Sabi niya, hi, good morning, sir. Hindi kami sasama, wala akong suot. Sabi ko, ay hubad naman pala ang Sheena. Correct, diba? Anyways. Ito, Mare, hinubaran ng hindi ko alam kung katotohanan pa ba. Ang alin? Kung may credibility. Sino Kasi ba? Mare, ito nangyari. Di ba nilusob nga ng otoridad? Ng otoridad. Oh my gosh. Oo, ng PNP Makati. Oo. Ayan. Ang opisina, Mare, nitong Golden Koi. Ito yung nagpapatakbo ng application app, Mare, ng lending application. Oo. Ngayon, Mare, inireklamo, Mare, ng mga empleyado ng lending company, etong si Rendon Labador. Ha? Bakit? Yes, pati na ang PNP, Mare. Oh my gosh. Kasi nga, ganito, ayan, nakita nyo, di ba? Ay. Kasi nga, Mare, etong si Rendon Labador ay humihingi pala sa PNP ng collaboration. Para nang sa ganon ay makatulong siya. Ngayon, eto na. Isinama ng PNP etong si Rendon Labador kasama ang ABS-CBN News at ng GMA7 Integrated News sa isang raid. Ang lolo mo, Mare, hindi ko kinaya, nag-live sa Facebook. Habang nagkakaroon ng raid. Yes. Hindi ba siya natatakot sa kanyang live? Ang nakakaloka dito, Mare, yung mga nagrereklamo, mga kamag-anak nung empleyado. Alam mo kung ba't nagrereklamo? Bakit? Kasi nga, Mare, di ba nasa batas natin na wag ipapakita yung muka kung walang Walang consent. Walang consent. Kasi pwede kang, alam mo yun, pwede kang ibalikan dyan. Yes. Sakop yan ng anti-cybercrime, correct, diba? Tsaka yung mga tipong pagka wala, kunwari, magpapakita mo yung lugar na wala silang consent, yung mga ganyan. Ngayon, Mare, eto nakakaloka. Pinakita niya yung muka, hindi pa naman pala napapatunayan na guilty. Naku, ayaw ni Ruby Gandaceron yan. Diba? Gano'ng kaganda si Ruby? Makikita mo dyan sa sa letter A ng Adolfo. Yung babaeng correct. Okay, yung nasa si tabi. Ruby. Ngayon, eto na nga, Mare, nakakaloka. Itong PNP... Hindi ba siya natakot dun, Mari? Kasi syempre kung sakali, di ba, na kung totoo nga may mga ganyan sindikato, syempre may mga connection niya na medyo mabibigat at malalaking pangalan. Tapos may presentar ka ng ganyan. Oo nga naman. Diba? Kaso, Mari, nakakaloka nito. Nakakabokot yung ginagawa niya, Mari. Alam naman natin, Mari, ever since, di ba? Madami siyang mga binabangga. Kung sakali, hindi na niya madadaan sa sorry to, Mari, yung mga binabangga niya. Dahil iba na to eh. Tsaka hindi lang isang tao, Mari, ang na-videohan niya doon at naipakita niya mukha. Diba? Na hindi pa man napapatunayan na nagkasala talaga. Kung yung mga hinuhuli nga ng polis, Mari, nakataklob, diba, ng mga correct. Siya hindi, Mari. Nilalansad niya. Niya yung peps. Ay, grabe siya. Ngayon, Mari, nakakaloka ito na nagbigay na nga. So, asset na pala siya ngayon. Parang droga. So, asset ang peg niya. Nakakaboko. Sa kanyang pagbabalik, mas nakakatakot na siya. Diba? Ngayon, Mari, nagbigay na ng opisyal na pahayag ang PNP at sinabi nga dito na kung meron mga nagawang pagkakamali or nakitang mali doon sa kanilang collaboration with Rendon Labador, ay willing daw sila na harapin kung ano man yung reklamo. Hindi lang at kasi, itama. Alam mo yun, hindi lang yung basta
Kasi, diba, na-call out na yung attention nila. Yes. Lalo ng PNP. Yes. Alam nyo po yan, PNP, lagutan naman kayo kay Senator Raffy Tulfo. Oo. Alam mo yun? Kasi nga, diba, alam nyo yan, may protocol yan eh. Correct. Alam nyo yung protocol. Bakit kayo sumang-ayon sa gusto ni Rendon? Hindi yun, Mare, kasi ang GMA News, Mare, nung inihayag nila yung balitang yun, Mare, hindi pinakita yung mukha eh. Oo, diba? Kasi alam nila yun. Alam nila yung protocol. Hindi ba dapat, Mare, bago nag-umpisa, hindi naman po sa nagmamarunong kami, pero hindi ba dapat bago mag-umpisa yung raid, na sabihan itong mga lalo na yung mga vlogger, Mare, na kagaya ni Rendon, na may protocol na hindi dapat ipakita yung mukha. Pero alam mo, Mare, siguro na caught off guard na rin sila. Kasi kumaga raid ito eh. Kumaga parang siguro din lahat natataranta. Siguro sa part ng PNP kasi syempre nga naman kung sino katulad niyan may asset ka na maglilid sa inyo to a certain rate, 'di ba? So syempre naka-focus kayo dun sa mismong trabaho. Siguro ang mali lang ng part ng PNP is hindi na nila nasaway yung kasama nila na nagfo-focus dun sa nire-raid nila. Correct. Actually nga, yung number nung bahay, nung street, kung saan, hindi mo pwede lahat ipakita yan kasi kumbaga parang allegation pala. Correct. Na kaya naman, Mare, naghihintay pa rin tayo kung ano ang susunod na kabanata nitong kwento na to, lalo na kay Rendon, di ba? Na ibalik na ngayon Facebook. Ano nga yan? Yung tungkol sa scamming? Scamming, Mare. Hindi ito scamming, Mare. Kasi ganito yan. May mga application sa sa ating mga phone na pwede kang mangutang. Hindi ito yung nakaraang na-raid na mga vlogger din. Hindi. Yung nagpapabingo online. Hindi. Hindi. Ito, iba Mare, ito yung mga naniningil at nanghaharas. Yung mga pinagbabantaan yung mga yung mga third party, mga credit and collection kinemer. Correct. Napapadalan ka pa minsan nila ng kabaong sa bahay, meron yan. Grabe. At grabe naman yun. Umahantong sila sa ganun, Mare. Effort talaga. Effort. Lalo na kapag malaki yung jutang. Kalo nyo naman si DJ Jimbo, Mare, isa siya sa mga nabiktima niya na. Oo. Akala ko pinadalhan nung Kaya hindi, kaya mag-ingat-ingat tayo. Kasi pwede ka nilang pwede ka nilang siraan sa social media. Mag-ingat-ingat tayo sa mga nag-aalok ng mga pautang. Kasi, Mare, lalo na kapag ang modus kasi ng mga yan, magti-text sila sa'yo. Ngayon, ready na ang iyong inuutang chu-chu-chu-chu. Ganyan. I-click nyo lang yung link. Legit, Mare, na makakautang ka sa kanila. Makaka-receive ka talaga ng pera. So eto yon. Pero, Mare, ang nakakaloka nun, malaki yung interest na hindi mo na kayang bayaran. Oh my God. Dahil minsan mahigit sa kalahati yung interest. Oh my God. Siyempre, ikaw bilang pang Bombay. Yes. Diba? So, ikaw bilang hindi mo kayang bayaran, minsan hindi mo na mabayaran pati yung interest. Ngayon, Mare, ang mangyayari niyan, doon ka na nila haharasin. Ayun. So, eto yung ni-raid nila nakasama si Rendon. Hindi lang ito, Mare, marami pa. Pero kasi, Mare, gaya ng sinabi ko, ulitin ko, nakakatakot sa part yan ni Rendon. Lalo pat ikaw yung nagli-lead para sa mga ganitong operasyon na alam naman natin, hindi nga natin alam kung legit yan or illegal. Kasi di ba gaya ng sinabi ko nga kanina, may mga malalaking personalidad for sure yan na kilalang pangalan na pupondo sa mga ganyan. Of course. Di ba? Ngayon, since sa bulabog yan, ay naku, ihanda mo ang sarili. Diyos ko. Diba? Ewan ko kung saan pupunta yung katapangan nitong si Rendon. Hindi ko din alam na iba nga ang iyong tema, diba? Eto naman ngayon ang pinasok mo. Ay, naku, ako natatakot. At saka, para Mare, sa kanya, sana hindi naman sa nagmamarunong tayo, pero sana sa susunod ang i-collab na lang ng PNP ay yung talagang may kredibilidad pagdating katulad sa ng mga GMA News, Public Affair, ABS-CBN News, yung Action TV, yung mga ganyan na news and current affairs. Ang daming reporter, Mare, na nagbablog na din. Dahil kayo, sangay kayo ng gobyerno, yung PNP. Alam niyo yung mga protocol pero may nilabag kayo. Diba? Hindi yan madadaan sa sorry dahil nasa batas lahat yan. Ay, nako, Mare, eto, Mare, hindi na to Ano? Magpapatumpik-tumpik at saka hindi rin ito magpapakita ng mukha. Bakit? Nako, dakuan natin, Mare, dahil mukhang naibigay na kanina ni Lola Curbs yung papremyo ang 1,000 pesos. Yes. Kaya nga naman, halina kayo at pakinggan natin si Lola Curbs.
Ito ang Energy FM Super October, the 25th year anniversary promo nationwide. Tunog, pera, Diba na nakakaloka yun? Well, anyways, ayan, gaya ng sinabi natin kanina, nahulaan na kanina sa programa ni Baby Toby ang mahiwagang tunog para sa araw. Actually, kanina umaga, natawa ako kasi yung aming Yaya Bells talaga. Alam mo yung sabi nga niya, Madam, ano nga ulit yung pinahulaan? Parang ang hirap naman. Talagang problema siya sa araw-araw. Sabi niya, pwede ba ako sumali? Hindi. Diba? Ako na yung pinagbawal ko siya. Makinig ka na lang. Ano ba yung pinahulaan kanina, Mare? Pakinggan nga natin kung ano nga ba yung pinahulaan. Ano yan, nilamukos na yero? Ganon? Yero. Ang lambot ng yero na yun kung sakali. Diba? Parang yung tunog natataranta pa rin. Parang yung nagka-raid tapos Pulis. Hoy! Hindi parang na-raid bigla. Hindi magugustuhan ng PIDEA yung tunog. Pero ang pinahulaan niya kanina ni Baby Toby ay dahon. Dahon ba? Plastic? Ay, hindi plastic ka ba? Plastic! Mali. Nagmukha ng dahon. Kasi naman, bakit ba dahon yung nasa isip ko? Kasi yung nabanggit ko yung ano. So yun na nga, Mare. Natawa ako doon. Plastic ba to? Hindi ba dahon? Sandali. Oo. Which is nahulaan na, Mare. At nangangahulugan niya na bukas, Mare, sa programa ni Lindsay sila tatawag. Kaya nga ng buong araw, ang tabayanan niyo po dahil malamang ilalabas na ang mga mahiwagang tunog para sa araw na ito. Para bukas ay ready kayong tumawag sa programa ni Lindsay Moa. Diba? Nakakaloka. Plastic pala yun. Hindi dahon. Hindi. Kasi hindi ka mapipideya, ha? Klaka. Bakit ba dahon kasi yung naisip ko bigla? Pwede namang iba. Yung pala plastic nakalagay nun. Mas kasi Toby na taranta siguro tumayo. Huy, plastic yung pinahulaan, hindi dahon. Hindi mo mahahanap ang Mr. Right mo sa loob ng piitan. Anyways, ayan, dyan mo natatawa sa ating usapan na tungkol sa dahon. Habang pati yung background music natin tumigil na takot. Ay, nako. Anyways, muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman, Tita Cora. At ito pa rin ang Baklitas. Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mo sabihin radyo. Sandali. Ulitin natin. Teka lang. Alam, bakla. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo.